tatalakayin ko ang panghuling makrong kasanayan na kung saan ito ay ang panonood. Ako nga pala si Binibining May A. Hornido at ngayon, bago tayo tumungo sa formal na talakayan, babasahin ko muna ang aking layunin. Una, malaman ang iba't ibang uri ng panonood. Pangalawa, malaman ang negatibo at positibong epekto ng panonood. At ang pangatlo, ang kahalagahan ng panonood. Ano nga ba ang panonood? Ang panonood ay ang proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais parating nito. Ang layunin ng panonood ay ang proseso ng pagbasa, pagkuha at pag-unawa ng mensahe mula sa napapanood na mga panoorin. Ayon kay David Considine, ang panonood ito ay tumutulong sa mga bata na ma-develop ang isang bagong karunungan, ang visual na kaalaman na dapat nilang paunlarin sa isang teknolohikal na mundo, kakayahang makapagbigay ng kahulugan sa mga nakikitang imahe sa video, programa sa telebisyon, pelikula, teatro at iba pa. Kakayahang unawain ang mga imaheng visual at iugnay ang mga ito sa sinasalita o binabasang teksto. Ayon naman kay Valmont 2003 at Henrich 1999, ang panonood ay ang kakayahang lumikha ng mga imahe upang mabisa ito mapaunawa sa iba. Iba't ibang uri ng imaheng visual. Una, ang larawang guhit. Pangalawa, larawang kuha ng kamera. Ang pangatlo ay ang multimedia. At ang pang-apat, ang video at pelikula. Iba't ibang uri ng manonood. Una, ang diskriminatibo. Ang diskriminatibong panonood ay ang paggamit ng opinion o prejudice sa panunuri. Ang pangalawa, casual o panlibang na panonood. Ito ay informal na pamamaraan at hindi nagbibigay ng focus sa detalye. Halimbawa nito ay ang ating mga bata na mas pinapahalagan pa ang kanilang mga napapanood na gumagalaw ng mga bagay sa cellphone kagaya ng Cocomelon, ngunit hindi nila maiprocess sa kanilang mga utak kung ano ang nais ipahiwatig ng mga karakter na iyon. Ang pangatlo, ang komprehensibo, nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. Ang pang-apat, ang kritikal na manonood, gumagamit ng pagbubuo ng hindi mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang napapanood. Ito ay ang pinakamataas na uri ng panonood, ang kritikal na panonood. Lalako na tayo sa negatibong epekto ng panonood. Ano nga ba ang negatibong epekto ng panonood? Ito, una, labis sa paghumaling sa ating mga cellphone. Hindi na natin namamalayan na kinakain na pala ng teknolohiya ang oras natin para maglibang, para gumawa ng mga homeworks, gumawa ng mga gawaing bahay at iba pa. Ang pangatlo ay ang paglabo ng pangalawa ay ang paglabo ng ating mga mata. Sinisira ng screen ng cellphone ang ating mga visual, kaya lumalabo ang ating mga pananaw kung labis tayong nagbababad dito. At ang pangatlo ay ang ating mga kabataan na mas nahuhumaling na sa mga teknolohiya, ngunit kinakalimutan na ang ating mga larong pang bata. Na humaling na sila, labis silang paghumaling sa mga video recording, sa mga video games at iba pa. Ngunit kung may negatibong epekto ang panonood, may positibong epekto rin ang panonood. Una, ang positibong epekto ng panonood ay ito ay ating panonood sa ating telebisyon. Ang telebisyon ay nagbibigay sa atin ng mga balita na kung saan yung mga ating mga magulang na hindi masyadong alam gumamit ng cellphone, dito sila kumukuha ng impormasyon kung ano na ba ang nangyayari sa ating mundo. Pangalawa, ang kahalagahan ng telebisyon ay ang nagbibigay ng mga paalala o nagbabadya ng mga bagyo, mga lindol at iba pang sakuna. At ang panghuli naman na positibong epekto ng panonood, ito ay ang pagbibigay rin ng aliw sa ating mga magulang na kung saan hindi sila marunong gumamit ng ating mga cellphone. At yun lamang po ang aking parte sa ulat na ito at nagnanais ako na mayroon kayong natutunan sa aking pag-uulat. Yun lamang po at maraming salamat.